Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefits of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukuran. So nag-resign na nga po si VP Sara Duterte bilang miyembro ng kabinete ni PBBM. Matagal na po rin itong napag-uusapan kaya hindi na rin na-surprising. Hindi nakagulat-gulat na nangyari ito dahil matagal naman ng basag itong UNITEAM. Yun nga lang po, kung isipin natin, ano ba implikasyon nito sa atin bilang mga mamamayan? Nabudol po tayo. Marami yung nabudol, nabumoto dahil sa branding na UNITEAM. At magagandang apelyido nila, very powerful, Marcos, Duterte, mga sikat, no? Pero sa totoo lang po, during the campaign period, nakita natin na ampaw naman. Wala talagang programang ipinangako, walang sinabi kung paano pagagandahin ang buhay nating mga Pilipino. Kaya sa pagbabagong to, sa paghihiwalay ni VP Sara at ni PBBM, ay ano bang implikasyon nito sa atin? Actually, wala. Kasi wala naman silang pinangakong magandang programa eh. Ngangal lang tayo. Hanggang ngayon, naghihintay tayo kung ano nga ba gagawin para pababain ang presyo ng mga bilihin, para pagandahin ang kwalidad ng edukasyon, para magkaroon ng mga hanap buhay. Walang malinaw na programa. Kaya siguro po, ang maganda dito, magsilbing aral to sa atin. No? Sa susunod, huwag na tayong magpapabudol. Magtanong tayo, ano nga ba ang makukuha natin sa mga politikong ito? Huwag tayong magpadala sa mga magagandang slogan, mga mababangong at sikat na pangalan, kung hindi tanungin at suriin kung may alam nga ba sila sa pagpapatakbo ng bansa at may malinaw na programa para iangat ang buhay nating mga Pilipino. So for now, sa hiwalayang Duterte at Marcos, popcorn muna tayo, pero sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino, ngangalang din muna tayo.